Nagkakahalaga ng $5 bilyong ang nuclear cruiser Admiral Nakhimov, ipinagmamalaki ng Russian Navy dahil sa lakas nitong kayang burahin ang mga lungsod o sirain ang sasakyang dagat na humarang dito. Itinuturing itong isa sa pinakamakapangyarihang sasakyang pandigma na nakita ng mundo. Ang uri ng mega military innovation na gustong ipagmalaki ng presidente ng Russia, si Vladimir Putin. Halos nawalan ito ng silbi dahil sa lakas ng Ukraine, kahit hindi sila nagpaputok ng bala. Kaya narito ang buong kwento ng buhay at mistulang pagkamatay ng Admiral Nakhimov. Nagsimula ang kwento ng Admiral Nakhimov bago pa man umiral ang makabagong Rusya. Noong Mayo 17, 1983 sa panahon ng Unyong Soviet, inilatag ang barkong ito at opisyal na sinimulan ng konstruksyon sa Baltic Shipyard sa St. Petersburg, na noon ay kilala bilang Leningrad. Inilunsad ito makalipas ang ilang taon. Noong Abril 25, 1986 at opisyal na pumasok sa serbisyo noong Disyembre 30, 1988. Noon, kilala ito bilang Kalinin at opisyal na pumasok sa serbisyo ng Northern Fleet noong Abril 21, 1989. Pinalitan ito ng pangalan makalipas ang ilang taon. Noong 1992 bilang paggalang sa kilalang admiral ng hukbong dagat na si Pavel Stepanovich Nakhimov, na namuno sa Imperial Russian Navy sa isang makasaysayang tagumpay sa labanan sa Sinov noong digmaang Krimeano. Noong 1853, itinayo ng digmaang malamig. Ang Kirov-class battlecruiser ay may malawak na kakayahan sa opensiba at depensa at pinakamalaking surface warship mula ikalawang digmaang pandigdig, maliban sa mga aircraft carrier. May sukat itong mahigit 823 talampakan o 251 metro na may lapad na mahigit 93 talampakan o 28.5 metro at draft na mahigit 33 talampakan o 10.3 metro. May pinakamataas na displacement na 28,000 tonelada kapag puno ang karga. Ito ay may malawak na arsenal at inilarawan ng US intelligence noong dekada 80 bilang isa sa pinakamakapangyarihang armadong surface warship sa mundo. Kasama sa mga sandatang yun ang 20 P-700 Granite anti-ship missiles at mga launcher, 12 S-300F lupa sa himpapawid na launcher na may kabuang 96 na missile at isang pares ng 4K-33 OSAM lupa sa himpapawid na missile batteries, na may kabuuang 40 individual na SAMs na laging nasa barko anumang oras. Ipinagmamalaki rin ng Nakhimov ang isang kambal na 130 mm AK-130 dual-purpose na kanyon, isang set ng RBU-6000 at RBU-1000 anti-submarine missile launcher, 10,500 at 33 mm torpedo tubes at 6 na Cortic close-in weapon systems. Ginawa nitong sapat na malakas ang barko para tuparin ang pangunahing layunin nito na kontrahin ng mga submarino ng NATO at mga carrier strike group. Ito rin ay itinayo na may helipad at sapat na espasyo sa ilalim ng deck para maglaman ng hanggang 3 Kamov Ka-27 na helicopter. Bukod pa rito, sa kabila ng napakalaking laki nito, kaya nitong lumampas sa bilis na 30 knots o 34.5 milya bawat oras dahil sa isang espesyal na sistema ng makina na gumagamit ng parehong steam at nuclear power, kasama ang 2 steam turbine na nakakonekta sa isang KN-3 nuclear reactor at may oil-fired boiler para magbigay ng karagdagang lakas kapag kinakailangan. Dahil sa sistemang ito, halos walang limitasyon ang saklaw ng Nakhimov sa mababang bilis at abot hanggang 25 knots o 29 milya bawat oras ang pinakamataas na bilis. Habang gumagamit lamang ng nuclear power, kaya nitong lumampas sa 30 knot na marka gamit ang oil boiler. Bukod pa rito, ang Nakhimov ay may sapat na espasyo sa barko para sa mahigit 700 tauhan. Sa madaling sabi, babagsik itong barko at nakakatakot na kalaban para sa anumang puwersa ng NATO sa laot. Ngunit matapos ang pagkatapos ng digmaang malamig noong 1990, unti-unting nawalan ng kabuluhan ang Admiral Nakhimov. Lumipas ang mga taon, nabawasan ang dahilan ng Russia para ipagpatuloy ang operasyon ng malaki at magastos na barkong pandigma. Dahil dito, lalong nabawasan ang mga paglalakbay ng Nakhimov na nagtapos sa huling biyahe nito noong Hulyo 1977 sa ika-20 siglo. Noong 1900,
at 79 dinala ito sa Severodvinsk para sana kumpunihin. Ngunit nauwi ito sa malawak at napakamahal na proyekto ng pagsasaayos. Sa loob ng mahigit 20 taon, nanatili ang Nakhimov sa Sevmash shipyard. Unti-unti, isinabay ang barko sa mga makabagong pamantayan, ngunit hindi naging madali ang proyekto. Lumampas ito sa budget at sa schedule. Sa maraming pagkakataon, sinabi ni Nikolai Kalistratov, direktor ng Sevmash, na malapit nang matapos ang proyekto at maglilingkod muli ang barko. Ngunit tumagal ng halos 1/4 ng siglo ang pagsasaayos ng Nakhimov. Umabot ito sa 200 bilyong rubles o halos $5 bilyong, kaya't isa ito sa pinakamahal na modernisasyon ng militar para sa isang barko. Nilalayon ng pagsasaayos na pahabain ang buhay serbisyo ng barko at gawing mas angkop ito sa makabagong labanan. Kaya isinagawa ang malalaking pagbabago sa mga sandatang pandigma ng Nakhimov. Ang mga lumanang P-700 Granite na anti-ship missile launcher halimbawa ay tinanggal at binaklas ayon sa mga mapagkukunang Ruso bago pinalitan ng 80 Universal UKSK 3S-14 launcher na kayang maglunsad ng ilan sa pinakamalalakas na makabagong missile ng Russia tulad ng Kalibr, Onyx at Zircon. Kasama rin sa proyekto ang pagdagdag ng mga bagong radar system, pagpapabuti ng kakayahan ng barko sa situational awareness, at 130 mm AK-192M na naval gun. Ang iba pang close-in weapons, baril, at anti-submarine rocket at torpedo ay sunod-sunod ding in-upgrade. Na-modernize na ang air defense battery ng barko gamit ang bagong S-400 system na pumalit sa S-300 mula Cold War. Tinulungan ng mga pagpapabuting ito na dalhin ng Admiral Nakhimov sa ika-21 siglo at bigyan ito ng kakayahang umatake sa lupa mula sa malayo. Halimbawa, ang Kalibr cruise missiles na nagkakahalaga ng halos $1 bilyong bawat isa ay kayang magdala ng warheads na tumitimbang ng hanggang 500 kilo, 1,100 pounds. At kayang umabot sa pinakamabilis na bilis na Mach 3 o 3 beses ang bilis ng tunog na humigit kumulang 2,300 milya bawat oras. Dahil sa multi-stage solid fuel na disenyo at turbojet engine nito, ang ilan sa mga misil na ito ay may kakayahang tamaan ang mga target na nasa 1,500 at 50 milya o 2,500 kilometro ang layo. At napatunayan nilang epektibo lalo na sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Nagpaputok ang puwersa ng Kremlin ng maraming caliber na misil sa mga bayan, lungsod at pasilidad militar ng Ukraine na nagdulot ng maraming patay, sugatan at malawakang pinsala sa mga gusali, pantalan at infrastruktura. Ang mga P-800 Onyx na misil din ay may ipinagmamalaking kahangahangang mga technical na espesipikasyon. Kabilang na ang operational range na 370 milya o 600 kilometro. May pinakamataas na bilis na Mach 2.9 o 1,978 milya bawat oras. Samantala, ang mga Zircon ang pinakamabilis sa tatlo. Pasok sa hypersonic na kategorya ng mga misil, kaya nilang maabot ang pinakamataas na bilis na Mach 9 o halos 7,000 milya bawat oras na nagpapahirap talaga sa pagharang sa kanila. Tinitiyak nito na ang kalabang tatamaan ng Zircon strike ay halos walang oras para makareact o makarespond. Sa epektibong operational range na higit sa 600 at 20 milya o 1,000 kilometro kaya magdulot ng matinding pinsala ang mga misilang ito sa mga target na malapit at malayo. Dahil sa mga bagong armas, mas malakas na ngayon ang Nakhimov nuclear-powered missile cruiser, kahit sa papel lamang. At sa 2025, matapos ang mahigit 25 taon sa dry dock, sinimula ng dambuhalang battle cruiser na ito ang sea trials, na may planong ibalik ito sa serbisyo militar sa susunod na taon. Dapat at maaring nagdulot ng kaba ang balitang yon sa hanay ng mga Ukrainiano. Dahil ang isang cruiser na ganito, kalaki at kalakas, ay maaring magbigay daan sa Russia na magpakita ng dominasyon sa mga katubigan tulad ng Dagat Itim. Habang nagbibigay din ito sa Kremlin ng plataporma para maglunsad ng nakamamatay na missile strike sa mga bayan, lungsod, base militar at sibilyang lugar ng Ukraine. Samantala, dapat sana'y ipinagmamalaki na ng Russia ang bago nitong makapangyarihang na barko. Handa na sanang magpaulan ng apoy at pagkawasak at pamunuan ang pagsugot para sa mapanira at ganap na tagumpay sa digmaang tumagal ng lampas sa inaasahan ng lahat, pati ni Vladimir Putin. Ngunit hindi ito nangyari. Sa likod ng saradong pinto, pinaniniwala ang nagdadalawang isip ang mga opisyal ng Russia sa magastos na desisyong i-renovate ang Nakhimov
habang tinuturing ng mga Western analyst na malaking aksaya ng oras at pera ang proyekto. Samantala, binago ng lubusan ng Ukraine ang mga tuntunin ng naval warfare, kaya ang malalaking barko tulad nito ay naging magastos at pabigat kaysa maging mahalagang kagamitan. Sa madaling salita, ang bago at pinagandang Nakhimov ay malayo sa pagiging mapang-anib o mapaminsala gaya ng unang tingin, kundi magastos na paalala ng luma at humihinang lakas militar ng Rusya. 28,000 tonelada ng patay na bigat na halos walang tsansa magampanan ang anumang mahalaga o mapagpasyang papel sa natitirang digmaan laban sa Ukraine. Bago natin talakayin ito, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe ka sa The Military Show. Linggo-linggo namin ito ipinapaliwanag. Sa papel, ang Admiral Nakhimov ay dapat isa sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng kagamitan sa buong arsenal ng Russia. Dapat naroon ito ngayon, kumukuha ng estratehikong posisyon sa Dagat Itim at nagsasagawa ng malalakas na missile strike sa mahalagang target sa buong Ukraine. Dapat ito magdulot ng takot sa armadong puwersa ng Ukraine at magsilbing matibay na paalala ng mayamang kasaysayan at walang kapantay na lakas ng militar ng Rusya. Ngunit hindi nito nagagawa iyon. Bakit? Dahil nagbago na ang panahon. Noon, ang dambuhalang cruiser na ganito ay malaking bentahe sa militar at ipinagmamalaki ng halos lahat ng hukbong dagat. Matagal nang pinag-uusapan ng Russia ang pagsasaayos at pagbabalik ng Nakhimov sa militar. Sa maraming taon, kinatakutan ito ng mga kaaway ng bansa sa buong mundo. Pero hindi na ngayon. Ang dambuhalang cruiser na may modernong vertical launch systems at 12 ng missile ay hindi na kasing banta ng dati. Dahil hindi na itong panahon ng malalaking barko pandigma na nanghingibabaw sa mga alon ng karagatan. Panahon na ito ng mga drone. Mura, simple, pero napaka-epektibo pagdating sa pagbibigay pinsala at pagbura ng mga target sa mapa. Namamayani ng mga drone sa digmaan ng Russia at Ukraine kung saan mahusay ang Ukraine sa paggawa ng makabago at game-changing na modelong kayang maglakbay sa impapawid at dagat para hanapin at sirain ang anumang target na nasa daan. Ayon kay H.I. Sutton sa isang artikulo para sa Naval News, ang Ukrainian surface drones o USVs ay nagdudulot ng suliraning halos imposibleng solusyonan ng depensa ng mas malaking Russian fleet sa Dagat Itim. Habang pinipigilan ng Ukrainian naval drone ang Black Sea Fleet sa pantalan, tila nagdadala ng sariling pasanin ng Russian Navy, pilit humahawak sa lumang karangyaan ng digmaang malamig. Ibig sabihin, tila nananatili pa rin ng Russia sa panahong ang mga record-breaking na barkong pandigma na may pambihirang laki at lakas ang siyang sukatan ng lakas ng hukbong dagat. Panahon kung kailan nag-uunahan ng mga bansa sa paggawa ng pinakamalaki at pinakamodernong barko na may advanced na missile launcher at air defense system. Pero ang totoo, tapos na ang panahong yon. Ngayon, kahit ang pinakamalalaki at pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo ay lumalayo na sa paggawa ng mga barkong pandigma na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. At sa halip ay mas inuukol ang kanilang oras at lakas sa mga drone at mga platapormang kailangan para ilunsad ang mga ito. Halimbawa, patuloy na pinapalawak ng China ang kanilang mga plataporma ng drone sa malalawak na karagatan. Naglalaan din ng US ng malaking pera at tauhan para bumuo ng naval drone fleet upang makasabay sa mga kalaban sa mahalagang aspeto ng makabagong bigmaan. Samantala, naglaan ng Rusya ng bilyon-bilyong dolyar para imodernisa ang isang barkong tila wala ng silbi ngayon. Ayon kay Sutton, nagiging mas kaduda-duda ang kinabukasan ng malalaking surface combatant sa panahon ng digmaan, gamit ang walang tauhang sasakyan. Bago pa dumating ang mga drone, matagal nang kinukuwestiyon ang paglalagak ng malaking pera at lakas militar sa isang barko. Ngayon, mas pinagdududahan pa ito. Bagamat hindi pa kaya ng mga drone gampanan, lahat ng tungkulin ng mga crude na barko, totoo ang banta at pagbabago nila sa naval warfare. Nangunang Ukraine sa aspetong yon, patuloy na tinutulak at binabasag ang hangganan ng drone warfare sa buong labanan hanggang ngayon. Maraming ulit nang winasak ng mga drone crew ng Ukraine ang mahalagang kagamitang pandagat ng hukbong dagat ng Russia. Noong huling bahagi ng 2025, ginamit ng militar ng Ukraine ang underwater drone para pasabugin ang Russian Kilo-class submarine na nakadaong sa dauman ng Novorossiysk. Ang submarine ay nakakahalaga ng $400 milyong, samantalang ang mga drone na sumira rito ay daan-daang libo lang ang halaga. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa panahon na yon
na magkaroon ng malawak na pagpipilian ng mga drone na medyo mababa ang halaga kaysa sa kakaunting napakamahal na mga barkong pandigma. Kadalasan, isa o dalawang tama ng drone sa tamang lugar ay sapat na para masira o lumubog sa dagat ang milyon-milyon o bilyong dolyar na kagamitang militar. Marami pang halimbawa mula 2022 kung saan submarino, landing craft, cruiser at iba pang sasakyang pandagat ng Russia ay tinamaan, nasira o nawasak ng mga drone ng Ukraine. Umabot na nga sa punto na natatakot na ang mga commander ng Russia na ilabas ang kanilang mga barko. Kabilang na ang mga sasakyang pandagat tulad ng Nakhimov. Alam nilang minamanman ng drone team ng Ukraine ang dagat, kaya mabilis at eksaktong atake ang maaring tumama at sumira sa kanila agad. Lahat ito posibleng mangyari bigla. Sa madaling sabi, napalubog ng Kiev ang fleet ng Russia nang hindi na kailangan magpaputok ng totoong bala. Ayon kay Sutton, halos nakakulong na lang sa pantalan ang Russian Navy sa dagat itim dahil sa patuloy na banta ng surface drone ng Ukraine. Dagdag pa niya, kahit hindi kasing lakas ng Onyx at Caliber missile ang mga drone na ito, sapat pa rin ang puwersa nila para magbago ang laban. Maliit at mabilis din sila, kaya kayang umiwas sa pinaka-advanced na close-in defense system ng Russia ngayon. Ang pinakamalaking bentahe ng naval drone laban sa malalaking barko ay wala itong sakay na tao. Kaya maaari silang isakripisyo. Pwedeng maglunsad ang Ukraine ng 100 drone laban sa barkong Ruso. Basta may tumama at makapinsala, tagumpay ang misyon. Walang buhay ng Ukrainian ang malalagay sa panganib. Sa Russia, kahit ang pinakamakabansang military blogger ay di na magdiriwang sa pagwasak na ilang dosenang drone ng kalaban. Kung mapabagsak ng Ukraine ng barkong Ruso at mga tripulante nito, nakadalas ay 12-12 ng o daan-daang sundalo, iyon ay tagumpay na dapat ipagmalaki. Mas madaling isakripisyo ang mga drone dahil mas mura sila kaysa sa barkong pandigma, frigate, submarino at landing craft. Mahal at mahirap panatilihin ang barkong pandigma. Kaya dapat itong alagaan ng maingat. Dapat planuhin ng eksperto at detalyado ang mga operasyon dahil kahit maliit na pagkakamali ay maaring magdulot ng malaking kawalan. Kahit malalaki at nakakatakot ang barkong pandigma ng Rusya, pwede pa rin silang lumubog. Napatunayan niya noong 2022 sa mga unang yugto ng digmaan. Nang ang sikat na missile cruiser na Moskva, ang punong barko ng Russian Black Sea Fleet, ay pinalubog ng mga Ukrainian Neptune missiles. Ipinakita ng insidenteng yon ang kahinaan ng malalaking barkong pandigma kapag kulang sa point defense at damage control. Madaling isipin na pwedeng matulad ang Admiral Nakhimov kung mapadpad ito sa kalaban o tamaan ng planadong drone o missile attack ng Ukraine. Sabi ni Sutton, kamangha-mangha ang malalaking barko sa panahon ng kapayapaan. Pero sa totoong labanan, hindi pala sila kasing tibay ng inaasahan. Marami sa mga ito ay hindi mas matibay kaysa sa mas maliliit na barkong nagtatago sa daungan ng Russia sa Black Sea. Mas mainam sana kung natutunan ng Russia ang aral mula sa Moskva. Maglaan ng dagdag na pondo para sa mga sistema ng pagpigil ng sunog at pagkontrol ng pinsala sa proyekto ng modernisasyon ng Nakhimov. Sa halip na mag-alala sa kakayahan nitong umatake at dami ng misil na dala. Sa halip, tulad ng maraming beses na nagsayang ng malaking pera ang bansa sa ganitong sakuna, ipinapakita ng Rusya ang matinding katigasan ng ulo at kahangahangang pagtutol na sumabay sa panahon. Patuloy itong nabubuhay sa nakaraan at sumusunod sa mga patakarang iniwan na ng mundo. Sa huli, si Sutton ay isa lang sa maraming analyst na nagsabing ang Nakhimov ay para lang sa pagpapasikat, mas nagpapakita ng lakas kaysa sa tunay na halagang militar. Hindi lang sa modernisasyon nagtatapos ang gastos. Malaki rin ang kailangan para sa maintenance ng ganitong kalaking barko. Habang tumatagal at lumalaki ang gastos ng Russia, mas malamang na magdesisyon ng Navy na itigil ang pagkalugi at i-decommission ang barko. Samantala, ang pangunahing kaaway ng Russia, ang Estados Unidos, ay gumagamit na ng mga barkong pandigma na may kakayahang umatake sa lupa na gaya ng kay Nakhimov noon pang dekada 80. Sa katunayan, ang ilang pangunahing American cruiser tulad ng Ticonderoga class na ginamit mula 1983 ay maaring mas mabagsik pa kaysa kay Nakhimov na yon. Pwede silang lagyan ng hanggang 122 vertical launch cells kahit mas mababa sa 10,000 tons ang bigat nila. Kung ikukumpara, mas malaki si Nakhimov.
Pero may halos 80 cells lang ito. Kaya, halos walang silbi si Nakhimov sa digmaan laban sa Ukraine. At dekada na ring lipas kumpara sa mga nangungunang kagamitan ng US. Sa huli, gaya ng T-14 Amata, tangke ng Russia na pinalaki ni Putin at ng kanyang mga alipores sa Kremlin. Ngunit tinawag ng mga kritiko na walang saysay na proyekto, si Nakhimov ay mas mukhang porma kaysa tunay na gamit. Isa na namang biswal na kahangahangang kagamitan na ipinagmamalaki ng Rusya sa parada ng hukbong dagat. Pero wala namang tunay na halagang militar. At hindi lang sa dagat naglalabas ang Rusya ng mamahalin at luma ng kagamitan. Ipinapaliwanag ng bidyong ito kung paano napatunayang walang silbi ang pangunahing tangke ng Rusya laban sa mga armadong puwersa ng Ukraine. Panurin mo rin ang detalyadong talakayan tungkol sa 5 tinaguriang super weapons ng Russia na pumalpak sa lahat ng aspeto. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang malalim na pagsusuri at nagbabagang balita tungkol sa militar na ayaw mong palampasin.